Malo din, no. Ano na tayo, no. Iangat na natin tong trusses na malaki, no? So sa pag buo nito, ito yung unang-una natin inaakyat, itong malaki. At ayun na, tinatali na ni Reggie yung kadena ng chain block. So ito, bago natin to iakyat, secure muna natin yung puno dahil napakalambot na ng ano. So tingnan nyo, basa, ano, sa isang linggo na nag-uulan. Secure muna natin tong puno nito para pagka binuhat natin itong itong trusses natin ay hindi naman bumaon ito. So siguraduhin lang natin na hindi ito bumaon. Ilagay nyo ito, Lino, doon, to. Lagay mo doon sa, yan. So may gurada tayo, lagyan natin ng extra support. Hindi yan, pa ganun. Pa ganyan. Ha? Hindi pa ganyan. Pasaklob. Wala na. Ikaw na nga, Reggie. Alis ka na dyan. So, bago pa lang kasi itong isang kasama natin, no? Hindi pa alam mo diskarte. Para dito ito magalit pa na, G. Ipakita mo yung malupitang diskarte natin dyan. Ganyan. Yan, ganyan, Lino. Yan, yung lock. Tapos weldingan yan ng angle bar sa baba. Ito. Tapos to yung yan. 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 Hindi, ano mo dito na. Iano mo muna to. Abot mo muna sa kanya to. Yan ang ibig ko sabihin. Yan kasi yan. Una mo muna welding yung nasa kwan. Yun. Yan, Lino, ang ibig ko sabihin. Yan, walang mapupuntahan yan, Lino. So, yan. Sige, pwede. So, yun yung extrang support natin para hindi bumaon, no? Kasi malambot tong lupa. Ground muna, mga iho. Turuan mo lang i-welding, G, yung sa ispat muna. So magkabilaan yan yung support na ilalagay natin. Pero just in case pag ito binuhat natin yung itong trusses na malaki, no, ang pwersa niya siyempre pababa dahil napakabigat nito. So ang mangyayari diyan, ibabaon niya itong mabibigatin itong boom natin, ibabaon niya ngayon itong ating release. So pag ganoon ang mangyari, may posibilidad na mabuwal yung ating boom. Ngayon, nilalagyan natin ng ganun para wala nang pupuntahan. So yun lang yun, kabila ganun din. So yung yung wag naman masyadong full weld, yung alam mong hindi naman matatanggal o So kabilaan ang ilalagay. Ikaw makikita mo naman kung tuwid na yung kadena. Makikita mo dyan. So kailangan ito, mga lodi, bago nyo to birahin ng chain block, tingnan nyo yung kadena. Kung yung pagkakalink ba ng kadena diretso, hindi sa pilipit, para kung sakasakaling masagad yung pag-chain block natin sa taas, hindi mamimilipit yung kadena, papasok pa rin sa loob. Okay na yata? Okay na yan. Sige, antabayanan mo. Upo ka na lang muna dyan. Antabayanan mo ito matapos. At titistingin kung kakayanin. So dito pala ay may mga parling connector na yan. Pinturado na rin para dire-diretso na yung pag-angat nito. So yun, nilalagyan lang ng extra support yung puno ng boom para hindi naman bumaon, no? Kasi napakabigat nitong trusses natin. So, mahaba ito. Ito ay 22.8 meters. Kaya mabigat ito. At yan ay 3x3 by 6 mm yung top and bottom cord.
Yung plate niya na ginamit ay 8mm. Lagyan mo pa yung paganyan pa. Tsaka yung member niyan ay D2, no? Putulin mo yan. Yan. Tapos paganyan mo. May yung sigurado. Para walang mapupuntahan yung kwan. Kasi maano lang yan, oh. Manipis lang. D2 lang yan. Gugalis yan kung D3 yan. So, pinapasigurado natin yung puno at ito yung delikado sa lahat. Pag ano mo, pag ganyan, brace. Mandi kasta. Ay, kasta. Ayan. So, dagdag tibay din yan. Kaya pagka na-welding na to, ay tanggalin mo na lino yung kwan. Ay, dito pala. Yung naka-ground pa pala yan. So ito na, ibibirahin na natin para makita natin kung kakayanin ba ng lupa yung ating boom tsaka yung bigat ng process. Dahil isang linggo nag-uulan, no? Actually ngayon lang tayo nag-resume uli ng trabaho. So dito antabayan na natin ito. Ayan. Inangat na ni Ronnie yung chimblak. Op! Okay, matiyag Lino. Lino, dito ka, wag mo pabayaan mo 'yan. Tingnan mo tong ano kung nagbabago ba. Bra. Dalawang kamay ron eh. Madi makaguyit may isang ima mo. Okay. Nagbago ba, Je? Wala. Ang kanat na to. Oops. Okay mga lodi, no. So effective itong nilagay natin, Lino. Ha? Naniwala ka na. Effective yan kasi kung wala yan, ito bababa na to. So nakadiretso tayo doon, nakaangkla tayo. Ha? Malambot. Sige, dagdagi. Dagdagi. Ibaba mo na. Okay na. So ngayon dahil nakita natin na hindi nagbago, total na nakahangin nito, no. Ayan. Nagagalaw na natin. Kabilaan nakaangat na. Hindi naman nagbago, ibig sabihin, goods na. Baba mo. Okay, baba mo ng tuluyan. Pasandal lang. Op. Ana. So ito bukas pa to talaga iangat dahil alanganin, no. Alanganin na iangat to. So, bukas na to. Tinisting lang at sinicure lang yan to. Then, yung tower na doon na pangangat natin ng wave girth ay nakahanda na, no? Kasi kailangan, pag angat nito, ilalagay natin yung wave girth dito para may paglalagyan tayo ng angle bar na kanyang brace. So, yun. Ngayon, ang gagawin pa dito, itong ano na to, kasi ito, kukopyahin natin, no, sa kabila doon, yung para doon sa kabila, ito kukopyahin natin ang mga sukat nito. Kaya bago pa to iakyat, yung mga distansya ng bawat member yan, saka yung distansya ng mga plate dyan ay ililista na, no, para pagka sa kabila na tayo gumawa ay kopyang-kopya ito. Okay, ganun. Bukas na to yakat. Oy, bumaba ka na. Iho, tama na yan, tama na. Nakalutang pa yata. Hindi na. So, ito kasi bago nating nakasama to si Ronnie. Kaya medyo nangapa pa. Pero malakas naman ang loob. Pati ito, bago din to. Si Lino. So, bukas darating yung isa nating kasama pa para tulungan tayo. So, ito, no, gumawa lang tayo ng drawing, no, ng replica ng isang side kasi yung kabilang side parehas lang naman ang lapad niyan. So isang side na lang yung ginawa natin, nilakihan natin para malagyan natin ng mga numero. Yung mga numero na nandiyan dyan, galing yan doon sa mga member
yung pinagsukatan para pag nagbuo tayo ng panibago para doon sa kabila ay ito yung susundan nating sukat, at least hindi na tayo magkalituhan pa. Kung may diferensya man yan, napakaliit na lang siguro, mga 1 to 3 cm ang magiging diferensya nito sa kabila, no? O goods na yan, tanggap na yan. So importante meron tayong reference, no, na sinusundan. So ganun mga lodi, no, bago natin iakyat to, make sure natin na kuhanan na natin ng sukat para yung kapares nito ay mapabricate natin ng maayos. Kasi kung nasa taas na yan, doon pa lang tayo magsukat at napakahirap na nakabitin. So ito na yon. So yun yung mga preparasyon na ginagawa natin. Then yun sila, yung whip guard na yung kagaya nun ay susukatan nila lang, puputulan na yung tamang sukat na para pag inakyat dire-diretso na. So kagaya niyan. So para naman dito yan, so i-prepare na natin para bukas ay ma-secure natin ito, maangat natin, ma-secure natin at makapag-prepare tayo ng isa pa. So kasunod niyan ito para nang sa ganun hindi nasasayang yung oras natin. Okay. So ito mga lodi, no, bago namin iakyat yan doon ay pinuputulan na, sinukatan na, nilayout na yung paglalagyan ng nito. Then susukatan nito yung isaktong sukat na para pagsalpak doon hindi na tayo pabalik-balik ng trabaho. So dito pa lang pinuputulan na. So ang pagbuo namin ito talagang pinasubrahan namin yan. Kasi hindi pare-parehas itong layo ng mga poste. So ginawa namin ay nung pinabricate yan, nagpasobra talaga kami ng ano dyan, ng 15 cm magkabilaan para just in case na makatapat yan ng mahaba walang problema, no? Kaysa naman magdugtong tayo. Ang mahirap niyan yung nagdudugtong. Mas madali yung ganito magputol. So ganun ang diskarte namin sa pagbuo nitong whip guard. Din pag akyat ay kailangan tamang sukat na. So yun, ano na yung tower natin, naka set na magkabilaan para pag inakyat itong trusses, yung kabila na yan kasi yung trusses na yun mataas yun, doon na natin isasabit yung kalo sa trusses na mismo. So ito kasi nakapatong tayo dyan sa mga poste na yan, kaya kailangan natin mas mataas para pagka sinabitan natin ng kalo ay insaktong nakakaupo ang itong web guard doon sa ibabaw ng poste. Sinisimulan na natin to na iangat. So meron dalawang tao na naghihila ng seam block. So matagal na proseso ito, abutin ito ng kalahating oras bago makarating sa taas. At si Reggie tinitingnan yung puno ng ng ating boom kung nagbabago ba o mabaon. Kasi malambot yung lupa, kaya kailangan yan bantayan. Kung just in case merong pagbabago, kailangan makita kaagad. Pero so far so good naman dahil nilagyan natin yung ng mga karagdagang suporta para kaya niyang bubuhatin yung bigat nitong boom tsaka itong trusses. So bali apat lang kami sa ngayon dahil itong boom natin nung isang linggo pa natin ito pinawisto. Inabot lang talaga tayo ng isang linggong ulan din kaya hindi kami nakapagtrabaho. Yung isang kasama natin ay wala pa, no? Tapos yung isa ay hindi na makakarating kasi na aksidente sa motor. So supposedly dapat 6 hanggang 7 tao ang nagtatayo nito. Pero sa ngayon ito kahit tatlong tao kaya itong iangat kasi nakapwesto na itong ating boom, lahat nakasit na. Ang kailangan lang natin dito na maraming tao yung magpaglaglipat ng boom kasi kailangan bawat lubid ay may tao. So 4 yung lubid, yung 4 na yan dyan, and then merong isang nagsisikwat, isa o dalawa. So kailangan natin ng 6 hanggang 7 tao para mailipat itong boom. So sa ngayon dahil mag-aangat lang naman tayo, kahit 4 lang kami, kayang-kaya na namin ito trabahuin. So
So abangan natin dahil ito may mga video na kami ng pag-angat nito ng main trusses. Subalit yung ating poste ay mga bakal. So ito first time ito na nagtayo kami na meron pang poste sa gitna. So isa sa mga sagabal pa na inaalala namin. At ito pang ngalawang beses na namin na magtayo nagamit itong mga poste na semento. Pero first time ito na may poste pa sa gitna. So palitan ang tao. Magaan lang naman yan kasi yung chimblock natin ay heavy duty. No, mabagal lang talaga umakyat. Aji, okay, walang pagbabago. Okay. O pagka ganito, nag-aangat na ang lagi nating tinitingnan itong tensyon ng ating lubid, no? Dahil yung side na to, ito yung talagang may puwersa dahil yung bigat niyan nandoon sa harapan. At yung dalawang tali naman doon ay kung napapansin niyo medyo lumundo na. So wala yung wala siyang load na dinadala. Suporta lang 'yon para hindi mabuwal yung ating boom pang side to side. So ito talaga nagdadala ng bigat nito, kaya lagi nating dino-double check kung kakayanin ba ng ating lubid. So far okay naman at naglagay na tayo ng extrang lubid sa upuan nila, no, para support just in case na magkaroon ng problema ay merong suporta, hindi yan babagsak. So habang habang tumataas yung ating trusses, nadadagdagan ang tensyon ng ating lubid. Kasi yung bigat niya napupunta na sa taas, no. So ito lang ang ayun yung laging tinitingnan natin. So ang lubid natin ay ito ay 28 mm, no. Lumiit na lang ito dahil sa kakahila. So 28 mm ito. So matagal talaga, no. Matagal. So yung mga din nandun na sa taas yung natin, insakto na doon, sasampa na tayo sa mga poste natin. At ito talagang iikot talaga yan. So may tao naman doon, pipigilin naman nila. Huwag nyo hayaan na ipitin kayo, tulak-tulak nyo yan. So prepare na natin yung mga welding natin para pagka itapat na natin, pwede na natin i-welding yun. So dalawang welding yung gamit natin, din dalawang tao din, dalawang hagdanan din magkabilaan. So okay na yun. Pagka natin to, na-spot natin dito, ang gagawin natin yan, kukunin natin yung sukat, i-align natin. Hindi, kung hindi obra gagawin ay i-chimblak natin para makuha natin yung sentro. So ganun lang. Okay, no, akit na kami. So ito mga lods, nakasampa na tayo. Secure na yung puno niyan. Ang kulang na lang dyan yung serga natin na lubid doon sa tuktok para maikulugan natin yung ating trusses. At ang problema, ayan na naman ang ulan. So maigit na i-secure natin bago pa umulan. So parehas ang parehas yung bulada nito. Ginamitan natin ng chain block para mai-align. So ito yung ginamit natin na pang-align nyo. Ito yung ating chain block na maliit. So napakahalaga nito. So ayan, magpatila tayo ng ulan, then isasalpak natin yung wave guard dito. Yung wave guard niyan, ito na, no, nakahanda na, nakaputol na. Meron na rin tayong tower magkabilaan. Ang lang ito, umulan. Ganun talaga. Pagka hindi tumigil ito maghapon, lugi na naman tayo. O di bali, at least meron na tayong naisalpak na isa. So mga lodi, haligpit na tayo. At pa tigil-tigil yung trabaho natin. Tingnan nyo naman yung tsura namin, no? Para kami nagtanim na ng kalay. Puro putik, no? So yun. Ha?
Kasi tingnan nyo yung area namin, no? Talaga namang wala. Kung hindi namin tiyagain, wala kaming accomplishment. Nandito kami, stayin kami dito, no? Na siyempre kumakain tayo, nang gumagastos tayo. Maso. So, kailangan kahit papaano meron tayo dapat na matapos na trabaho sa isang araw para kahit pangbawi lang sa gastos. So, ito, tingnan nyo. Sobra putik talaga. Nakapagtayo na rin kami ng isang trusses at na mga wave guard. So bukas lalagyan na lang ng yan, temporary brace para mailipat natin yung boom. So ang tanong na lang kung kaya ba ilipat yung boom na ganitong malambot yung lupa. So sana bukas umaraw. So mga lodi, no, tayo na tayo ng isang process at talagang maulan ang panahon. So sinabay na rin namin yung dalawang wave guard na yan, nakasecure na yan. So kulang na lang yan ay yung paglagay ng brace doon para mailipat natin yung boom. So hanggat hindi pa yan nalagyan ng brace yung boom yan, nandyan pa, nakasabit pa rin yung ating kadena. Pero yung isang serga natin dito na low bid ay tinanggalan namin. So putik talaga, maputik, no? So yung mga lodi, no, pagka ganito yung gamit natin ay manual boom. So make sure lang na yung lupa na paglalagyan yan ay matigas. Kung hindi, kung malambot kagaya nito, gawa ng paraan yan, ginawa na namin ng paraan para hindi bumaon. So bukas sana wag na umulan para makapaglipat kami ng boom dito. So yun yung pinaka tricky, no, dahil hindi na nga pantay yung lupa, no, malambot pa. So medyo alanganin tayo. Totoo, naka-fully secure na itong na to, itong wave guard magkabilaan. Hindi na. So yung mga lodi, no, tinumba lang natin to ang ating boom, no, kasi yung ating trusses ay nakapaganito siya, no, nakatumba dito. So para matuwid natin, ni-release natin yung lubid na yan, dalawang lubid, tapos hinigpitan doon para yung ating boom ay matumba papunta doon. So pag natumba siya papunta doon, makukuha niya na yung hulog ng itong ating poste. Then hihigpitan yung hinigpitan na natin yung kadena para maituwid itong ating trusses. So ngayon lang, yun lang diskarte natin. So ayan, nakahulog na yung trusses natin. And then pwede na tayong maglagay ng doon, ng brace. So set up nyo na yung mga makina para mapaglagay na tayo ng brace. So ayan yung didos na angle bar yung natin, ilalagay natin. So same pa rin, no, putik-putik pa rin yung trabaho natin. Guys, magtatanim kami, guys. So goods itong puno naman ng poste ay hanggang sa natapos na iangat natin. Goods naman, no, hindi naman siya gumalaw dahil may ginawa na tayong mga extra support. So ngayon pag ililipat itong boom, yung tatanggalin na rin natin yan. Kung natin dito, sana yung boom natin ay hindi bumaon dito, lalo na to sa area na to. O ayan, malambot yan. So magpapalagay ako dyan mamaya ng mga mga pinagtibagan para kahit papano ay tumigas. So mga lodi, no, hindi muna natin gamitin yung welding machine natin doon na malaki, yung transformer type. Ito muna tayo sa mga inverter at basa maputik. At pagka transformer type yung inyong welding machine ay napaka delikado, napakalakas ng ground doon. So ito, tong dalawang to ay may ground man to, pero hindi to higpitan nyo yung higpitan nyo yung connection. May ply sana para mahigpitan yan. So iwas muna kayo sa paggamit ng transformer type, no, kahit portable man yan o heavy duty ay pagka ganitong basa ay hanggat maaari iwasan nyo muna dahil
napakadelikado niyan. Itong inverter ay kayang-kaya nila to. Para lang tong nangingiliti. Ayun, talagang ilalaglag ka nun. So dito, maglalagay na sila ng brace. Isagad mo di yung kwan. Matigas naman yung ano natin, angle bar. Tingnan mo kung tatamaan ng ano, ng pag ganun mo pa, taas mo pa. Taas mo pa. Tatama. O sige, sige, ikaw. Posible naman, kung itaas mo talaga yan, di. Taas mo na lang, isagad mo na kasi mas mahaba yung mahawakan, hindi na tayo maglalagay ng sirga eh. May ano pa naman rinan, isagad mo yung ano mo. Yan. So, ayan lalagay na ng ano ng temporary brace. So yung ano natin ay 6 mm naman yan, yung angle bar, kaya kahit dalawa lang, no, hindi na yan matutupi, hindi na yan mababali. Isang side lang nan. Kung magsinyasan kayo kung saang side para pag tinanggal, madali lang. Lakihan mo na rinan ha. Puruhan mo na yan pero sa isang side lang. Para pagka binaklas ay katala lang ang katapat, obra na. Pero kailangan yan malaki ang hinang dahil hindi natin alam yung panahon. Pag lumakas ang hangin, baka magkaroon ng vibration yan. Ayan lang naman ang mahawak at baka matanggal. So yan, dapat naka-secure ng husto yan. So pag na-secure nila to, lipat sila sa kabila. Doon, ganon din. And then pwede na natin tong i-release yung boom, ililipat na natin para proceed tayo dito sa susunod na iangat natin. So ito, i-sit up pa ito. Then lilinisin pa, no? Nakita nyo, napakadumi, no? Lilinisin pa bago to iakyat. So, mahirap na maglinis yan sa taas. So ito yung nagpapabagal sa gusto sa amin. Normally, kapag magandang parang walang bulilyaso, walang hindi ganito, ay nakakadalawa kami sa isang araw. So ngayon ay isa lang, minsan hindi pa na tatapos dahil umuulan.